Bible study kami ngayong gabi sa church. Ipapakilala din kami ni Elder Yuni sa ating bagong music head pati na rin ang kanyang pamilya. Ikaw na ang bahala sa mga pinsan mo kapag dumating sila. Be careful, sweetie. Tawagan mo ako kapag may kailangan ka. See you later. Sana may anak din silang babae na kasing edad ko. I'm just saying. I know, sweetie. Sige na, baka mahuli ka pa sa school mo. Bye, Mom. See you later. Yes, nandito na sila. Rachel, Paul, Jeremiah, finally, you're here. Hey, Adi. Hold your horses, girl. Hello, Adi. Nice to see you again. Namiss ko kayo, mga pinsan. Grabe, sobrang saya ko dahil nandito na kayo. Pasok na tayo sa loob para makakain kayo. Huwag na, busog pa kami. Bakit hindi mo na lang kami ipasyal sa paligid ng neighborhood ninyo? Oo nga, dalhin mo rin kami sa bagong church ninyo. Sure, malapit lang ang church namin dito. Thank you. Let's go. Wow, ang ganda dito sa lugar ninyo, Adi. Tahimik at payapa. Buti na lang at nagpunta kami dito, Adi. Yay, that's right. Lalo na kapag nakita ninyo ang aming church. Napakaganda at tahimik. Talaga ba? Let's see and investigate. Ito na naman ang ating batang detective, na naghahanap ng mga mahihiwagang kababalaghan. Tama ka dyan, Adi. Kailangan nating maghanap ng mga bagong misteryosong bagay sa ating paligid. Shall we? Halika na, Joe Hardy and Nancy Drew. Alright, let's go. Ang ganda ng paligid ng church ninyo. Tignan natin ang paligid nito. Pumunta tayo dito. Bahay ito ng pastor, Rachel. Hindi ko sure kung pwede tayong pumunta dyan. It's getting interesting. Bakit? Meron ba silang tinatago sa kanilang mga members? Exactly. Sisilip lang naman tayo. Halika, gawin natin. At tignan natin. Wow! Sobrang ganda dito. 6 na buwan na kaming uma-attend dito sa church pero ngayon lang ako nakapunta dito. It's mind-blowing. Napakatahimik. Bumalik na tayo sa loob ng church. Nakita na natin ang gusto nating makita. Teka muna. Naririnig ninyo ba ang naririnig ko? I heard something. Teka lang. May narinig akong tugtog. Parang heavy metal rock music. Doon nang gagaling. Sundan natin ang pinanggagalingan ng tunog. Let's go, guys. Gusto ko kayong ipakilala sa mga kababaihan ng church. Bakit pa, Adam? Yeah, Adam. Para saan? Hoy brats, Daddy ang itawag ninyo sa akin. Naririnig niyo ba ako? You better behave or else. Sheesh. Maghanda na kayo, at alisin ninyo ang mga sigarilyo ninyo at bote ng alak dito. Mabuti pang umalis na tayo dito, guys. Bilis, bago nila tayo makita dito. Anong gagawin natin, Paul? Wala tayong magagawa kundi sabihin ito sa mom mo. Paano kung hindi maniwala sa atin si Tita Chrissy? Anong gagawin natin? Ang pwede nating gawin, Jerry, ay subukan natin. Sigurado ako na maniniwala naman sa atin si Tita Chrissy. Siguro, kung sasabihin natin sa kanya kung ano ang nakita natin. Anong sasabihin ninyo sa akin? Aunt Chrissy. Hello there, Aunt Chrissy. Hello there, kids. Anong ginagawa ninyo dito sa labas? Madilim na. Sa loob tayo mag-usap. Look at you. Ang tatangkad na ninyo.
Nice to see you. Guys, kumusta na ang mom at dad ninyo? They're fine? Aunt Chrissy. Mabuti naman. Well, ano iyong pinag-uusapan ninyo kanina? I'm not sure kung maniniwala ka sa amin, Mom. Tama, hindi kami sigurado kung anong nakita namin at narinig. Isa lang ang sigurado, yung dalawang teenagers na nakita natin na nagsasayaw, at meron pang mga bote ng alak at sigarilyo sa paligid. Sinong nagsasayaw? Anong alak at sigarilyo ang sinasabi ninyo? Kanina naglalakad kami sa paligid ng church property, at pumunta din kami sa likuran ng church. May nakita kaming bahay doon. Siguro pastoral house iyon. Nang papaalis na kami, may narinig kaming tugtog. At sinundan namin ang pinanggagalingan nito. Doon namin nakita yung dalawang teenagers na nagsasayaw sa secular music. Tapos, may mga bote ng alak sa lamesa. At upos ng sigarilyo sa paligid. Ano, siguro anak sila ng caretaker ng church. Hindi natin alam. Siguro lang. Pero, here's the interesting part. May biglang dumating na lalaki. Sinabihan niya sila na linisin ang kanilang mga kalat. Dahil gusto niyang ipakilala sila sa mga kababaihan ng church. Really? Andoon ako kagabi. At ipinakilala sa amin ng bagong music pastor ang mga teenagers niyang mga anak. Adam ba ang pangalan ng pastor? Tama, Rachel. Pastor Adam nga ang pangalan niya. Bakit Adam ang tawag nila sa kanya imbes na dad? Hindi ko magets. Well, naguguluhan din ako. Hindi ko rin alam. Bukas na natin pag-usapan ito, kids. At siguro, bumalik ulit tayo doon para mag-investigate. Oh my goodness! Sino ba ang mga batang yon? Tignan mo yung mga damit na suot-suot nila. For Pete's sake! Bahay ito ng Diyos. Unbelievable! Sino kaya yung mga batang yon? Hello there, Sister Sharon. Sister Anna, kumusta na kayo? Good afternoon, Sister Sharon and Sister Anna. Sila ang mga pamangkin ko. Si Paul at Jerry, at Rachel. How do you do, ma'am? How do you do, ma'am? How do you do, Ma'am? I'm fine, dear. Ba't ang hahaba ng mga mukha ninyo, Sharon? Hindi lang ako makapaniwala, Alice. Hindi ko maunawaan kung bakit may mga tao na walang respeto sa tahanan ng Diyos. Anong ibig mong sabihin? Tignan mo yung dalawang batang yon. Tignan mo yung mga suot nila. Mga anak sila ni Pastor Adam. Seryoso ka? Nakakahiya talaga. Tama ka, nakakainis. Good afternoon, church. Ako si Pastor Adam, ang bagong in-charge sa music. At ito ang maganda kong asawa si Martha, at aming mga anak na sina Austin at Arya. Gusto naming magpasalamat sa mainit na pagtanggap ninyo sa amin. Ipinapangako ko na gagawin ko ang lahat upang maging mabuting worship pastor sa church na ito. Good night and God bless you all. Nagagalak ako dahil nandito kami, Alice at Catherine. Pinagpala din kami dahil nandito kayo, Pastor Adam. Gusto namin na higit pa kayong makilala, Pastor Adam at Martha. Ganon din kami, ladies. Gusto rin naming mas makilala pa namin kayo ng lubusan. Well, Martha, pwede rin namin kayong tulungan sa pag-aayos ng inyong mga gamit, kung gusto mo. Sabihin mo lang sa amin. Oh, thanks ladies. Kailangan nga ng asawa ko ang tulong. Yes, thank you so much, Alice and Catherine. Magkita tayo bukas. Dadalhin ko rin ang anak ko at mga pamangkin ko para tumulong. It sounds great. See you then. 6 na buwan na kaming uma-attend sa church na ito. Ngayon lang ako nakapunta dito.
Hindi ko alam na pastoral house pala ito. Ang ganda talaga dito, Aunt Tracy. Alam ko, ano kayang klaseng tao kaya sila? Kung alam niyo ang ibig kong sabihin. Exactly. Matapos ng ating nasaksihan kahapon. Malalaman natin ngayon. Si Pastor Adam ba iyon? Ano, naninigarilyo siya. Taga-church ba sila? Ang weird. Anong ganap? Bakit sila nagsasayawan? Mom, parang ayoko nang tumuloy. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari, Adi. Pero mas maganda kung papasok tayo sa loob para malaman natin kung ano ba talaga ang nangyayari. Tama ka, Tita Tracy. Pero sa totoo lang, masama ang kutob ko dito. Hey, Alice. Hey, guys, it's time to party. Hoy hoy hoy, welcome sa aming munting tahanan. Hi, I'm Aria. Gusto niyo ba ng beer? No, hindi ako nainom. Hindi rin ako umiinom. Hey, dude, I'm Austin. At ikaw ay... I'm Paul. Ito ang kapatid ko si Jeremiah. At kapatid ko si Rachel. At pinsan ko si Addison. Gusto mo ba ng beer o Red Horse? O sigarilyo kaya? No, okay lang kami. Sigurado ka, you don't know what you're missing, Paul. Tama, you're missing out, Paul. Hindi kami umiinom at naninigarilyo. Mga tagasunod kami ni Kristo. Bakit? Kami ba hindi? Mga Christians tayong lahat dito, Paul. Sinasabi mo ba na dahil umiinom kami at naninigarilyo, at sumasayaw sa makamundong awitin? Hindi na kami mga tagasunod ni Kristo. Ganon ba iyon? Seryoso? Napaka-legalist mo naman, alam mo yun. Walang masama sa pag-inom ng alak at paninigarilyo paminsan-minsan. O sa pagpa-party? Yes. Tama na iyan, mahal. Igalang mo na lang ang kanilang opinyon, okay ba? Diretsahan na ito, hindi naman kami legalists o panira. Mga missionaries ang mga parents namin. Pinalaki nila kami sa aral ng Diyos na, bagamat nasa mundo tayo. Hindi tayo taga-mundo. Hindi tayo dapat makiayon sa takbo ng mundo. Dapat tayong maging ilaw para sa mga taong nasa kadiliman. Upang makakilala sila kay Jesus sa pamamagitan natin. You're so boring. You know. Pasensya na, pero hindi kami pwedeng magtagal dito. Kailangan na nating umalis, kids. Pasensya na, Alice. Ayos lang. We agree to disagree. Let's go, kids. Good evening, guys. Malapit na ang Pasko, kaya ako at si Pastor Adam ay may naisip na ideya. Magkakaroon tayo ng Christmas community outreach. Well, let's take a 5-minute break tapos mag-meet up tayo sa lobby. Well, meron ba kayong mga suhestyon? Mag-invite kaya tayo ng mga tao para makapag-share tayo sa kanila ng salita ng Diyos. Pwede ring tumulong ang mga youth sa pagbibigay ng mga flyers sa mga tao. Ang boring naman yan. Alam ko na, bakit hindi tayo magkaroon ng community concert? Oo nga, yung music team pwedeng kumanta ng contemporary Christian music para mag-minister sa mga tao. Huwag, matatakot ang mga tao niyan. Galit ang tao sa relihiyon. Oo nga, imbitahan natin ang mga tao at magkaroon tayo ng Sunday karaoke night.
Ano sa palagay ninyo, Pastor Eli? Ang ganda ng naisip mo, Austin. That's right. Sounds good to me. Karaoke night, hindi tama iyan. Unang-una, tahanan ito ng Diyos. Tama. Tama si Alice, hindi natin pwedeng gawin yan. Dapat tayo ang magdala sa kanila kay Kristo. Sang-ayon ako kay Ana at Alice, hindi kailangang magkompromiso para lang mabigyan ng lugod ang mundo. Sabi nga ni Apostol Pablo sa Romans 12, verse 2, huwag tayong gumaya sa mga tao sa mundo, ngunit hayaan nating baguhin ng Diyos ang ating pag-iisip. Teka lang, guys, sa palagay ko wala namang masama sa karaoke night. Basta malinis lang ang lyrics ng kanta, di ba? Isa pa, mauunawaan naman tayo ng Diyos. Isang paraan din ito ng evangelism. Isa pa, wala namang nakasulat sa Bible na hindi tayo pwedeng kumanta ng secular songs o sumayaw kaya sa makamundong awitin. Tama ang dad ko. Huwag tayong umarte na mas parang banal tayo kaysa sa kanila. Ang importante ay nakapag-minister tayo sa kanila. Kahit nga sa club pwede kang pumunta para magministeryo sa mga tao doon. Pero kung pupunta ka sa bar, dapat uminom ka rin kahit isang bote ng alak para hindi masaktan yung taong binabahaginan mo ng salita ng Diyos. Pwede ka namang uminom ng alak ng hinay-hinay lang. Si Pablo ang nagsabi kay Timoteo na huwag puro tubig ang inumin mo. Uminom ka rin ng alak. Nasa Bible iyon, di ba? Absolutely. Tingnan mo nga ako. Nagpatato ako sa kaliwa kong braso. Walang masama sa tato. What? Really? Ang mahalaga ay nakapag-minister tayo sa kanila ng salita ng Diyos. Pasensya na sa inyo Pastor Eli at Pastor Adam. Ayokong maging bastos, pero kapag ginawa natin iyang mga sinasabi ninyo, nagko-compromise tayo. Gusto ng Panginoon na maging iba tayo at humiwalay tayo sa mundo. Tama si Tita Chrissy. Bakit kailangang dalhin natin sa loob ng church ang mundo? Kung pwede naman nating maipakita sa kanila ang pag-ibig ng Diyos at ituro sila kay Kristo. Nauunawaan ko ang mga sinasabi ninyo pero kailangan nating gumawa ng programa para akitin ang mga unbelievers na dumalo sa ating church. Hindi programa o propaganda ang kailangan ng mga tao. Ang kailangan nila ay si Jesus. What's wrong with you people? Bakit kailangan natin magkompromiso para pasayahin ang mundo? Ang kailangan ng tao ay ang presensya ng Diyos. Ito ang problema ng mga churches ngayon. Nawala na ang ating habag sa mga naliligaw. Mas pinagtutuunan natin ng pansin ay ang dami ng tao na dadalo, hindi na iyong kaligtasan ng tao. Hold on, guys. Lahat ng mga sinabi ninyo ay totoo. Ginagawa natin ito para paglingkuran ng ating komunidad. Ganito na lang, magbotohan tayo. Kung sangayon kayo na magkaroon tayo ng Sunday Karaoke Night Community Outreach sa darating na Pasko, sabihin ninyo, I agree. 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 I don't agree. Me either. We disagree. We disagree. I agree. So it means gagawin natin ang Sunday Karaoke Night Community Outreach for Christmas. Mauuna na kami. Let's go kids. Let's go, Sharon. Unbelievable! Kaya't lumayo kayo sa kanila. Humiwalay kayo sa kanila, ang sabi ng Panginoon. Huwag kayong makisama sa anumang karumihan. At tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo. At kayo'y magiging mga anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ikalawang Korinto kabanatang 6 talatang 17 hanggang 18. Youth on the rock. Jesus is the rock. For young people and old alike, please like, share, and subscribe to our channel.